everyone! Welcome to my virtual class. I am Ma'am J and I'm your teacher for today. Happy learning! So sa araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-divide ng polynomial to trinomial using synthetic division. So what if ang ating divisor ay trinomial? So paano natin siya isusolve using synthetic division? So subukan na natin siya. So let's solve number 1. So quantity 10x raised to 4 minus 5x cubed minus 5x plus 12 divided by x squared plus 2x plus 3. So last time, naituro ko na sa inyo kung paano mag-divide ng polynomial gamit ang long division. So this time, gagamitan naman natin siya ng synthetic division. So pag synthetic division, kinukuha lang natin lahat ng coefficient ng ating dividend at syempre kukunin din natin yung mga coefficient ng ating divisor. So, i-check nyo muna kung naka-descending order yung ating dividend at ang ating divisor. At syempre, kapag may kulang na power, lagyan po natin siya ng 0. So, kunin na natin yung mga coefficient ng ating dividend. So, we have 10. We have negative 5. So, wala tayong power of 2. So, we have 0. Then, power of 1, negative 5. At power of 0 is 12. Ayan. At para makuha natin yung divisor natin, so, ang ating second and last term sa ating divisor ay positive 2x at positive 3. So, kunin lang natin yung coefficient nila, pero syempre, kunin natin yung opposite sign ng kanilang coefficient. So, dito, negative 2 at negative 3 yung ating ilalagay na divisor. Ayan. At syempre, maglalagay tayo ng dalawang line. Dalawang line kasi po, trinomial yung ating divisor. Ayan. So, ibababa na natin yung ating first coefficient, which is 10. So, doon natin siya ilalagay sa pinakababa. Then, yung negative 5, ibababa rin natin siya doon sa pangalawang, ayan, doon sa unang line, sa baba ng unang line. Yan. Ayan. At pagkatapos niyan, pwede na tayong mag-multiply. So, pag nag-multiply tayo, yung product nila, ilalagay natin dito sa baba ng ating second coefficient. At yung pangalawa naman na i-multiply natin, ilalagay natin sa sa pangatlong coefficient, sa baba ng pangatlong coefficient. So, simulan na natin siya. So, 10 times negative 2 is equals to negative 20. So, dito natin ilalagay yung kanilang product. And then, si 10, imumultiply din natin sa negative 3. So, we have negative 30. Ang negative 30 po, ilalagay natin sa baba ng ating third coefficient. Ayan. Then, i-add natin. So, negative 5 minus 20 is negative 25. Then, 0 minus 30 is negative 30. So, same procedure pa rin. So, multiply tayo and then mag-a-add. So, si negative 25, i-multiply natin sa negative 2. So, we have positive 50. Then, negative 25 times negative 3 is 75. Then, add natin. So, negative 30 plus 50 is 20. And negative 5 plus 75 is 70. So, ganun ulit. Multiply ulit. So, 20 times negative 2 is negative 40. And 20 times negative 3 is equals to negative 60. So, add. So, 70 minus 40 is 30. And 12 minus 60 is negative 48. Si negative 48, ibababa na natin siya. Ayan. So, yung last two numbers natin sa mula sa kanan, papuntang kaliwa, yung last two numbers, yun po yung magiging remainder natin. So, si 30 tsaka si negative 48, siya po yung ating remainder. At para malaman natin yung degree ng ating quotient, so yung pinakababayan po yung ating quotient, kailangan nyo lang i-minus 2 yung degree ng ating dividend. So, ang degree ng ating dividend ay 4. So, minus 2. So, ang degree po ng ating quotient ay 2. So, magiging sagot natin ay 10. Ayan, sulat muna natin yung kanyang coefficient. So, 10x squared minus 25x plus 20. So, remainder 30x minus 48. So, 30x po ito kasi ang power po niya ay 1. So, ayan.
So, ito ay 0. So, 1 po yung sa remainder. So, 30x minus 48. So, yan yung ating answer. So, simply, 10x squared minus 25x plus 20 plus 30x minus 48 over x squared plus 2x plus 3. So, yung ating remainder, ilalagyan lang natin siya ng over 2x squared plus 2x plus 3 kung gusto nyo siyang isulat ng buo. Pero, pwede rin ng ganito. Ayan. So, let's have number 2. Quantity 10x to the fourth minus 5x cubed minus 5x plus 12 divided by 2x squared plus 3x plus 2. So, we will divide this using synthetic division. So, 10, negative 5. So, 0 kasi wala tayong power of 2. Negative 5 and then 12. At maglalagay tayo ng dalawang line. Kasi dyan natin ilalagay yung product ng ating minultiply. And then, kung napapansin nyo, yung divisor natin, ang leading coefficient niya ay 2. Hindi po kasi pwedeng ang leading coefficient ay greater than 1. So, pagka ganun po, kailangan natin siyang i-eliminate. Kailangan kasi ang leading coefficient lang natin ay 1. So, dahil to yan, i-divide po natin silang lahat sa 2. Para maging x squared plus 3 over 2x plus 1. At ngayon, kunin natin yung coefficient ng ating divisor. So, kunin nyo lamang yung opposite sign nila. So, dito, ang opposite sign ng 3 over 2 ay negative 3 over 2 at yung positive 1 ay negative 1. So, yun yung ating ilalagay sa ating synthetic division. Ngayon, si 10, ibababa natin. Doon natin siya ilalagay sa baba ng pangalawang line. At si negative 5 sa baba ng unang line. Yan. Diyan kasi natin ilalagay yung ating mga product. Yan. Sa baba ng ating second coefficient. Yan. At since dalawa yung ating divisor dito, yung coefficient ng divisor, gagamitin natin yung pangatlong coefficient. So, doon natin ilalagay yung product nung pangalawang minultiply natin. So, ito simulan na natin. So, 10 times negative 3 over 2 is equals to negative 15. So, dyan natin ilalagay yung kanyang product. At yung product naman ng 10 tsaka negative 1, doon natin ilalagay sa ibaba ng 0. Ayan. So, i-add na natin. So, negative 5 minus 15 is negative 20. Then, 0 minus 10 is equals to negative 10. So, ganun ulit, i-multiply natin si negative 20 sa negative 3 over 2 at negative 1. So, yung product ng una, doon sa baba ng negative 10 at yung product ng pangalawa sa baba ng negative 5. So, negative 20 times negative 3 over 2 is 30 and negative 20 times negative 1 is 20. Then, add na natin. So, negative 10 plus 30 is 20 and negative 5 plus 20 is 50. So, ganun ulit, si 20, multiply natin sa negative 3 over 2 and tsaka negative 1. So, alam nyo na kung saan nilalagay ang product nila. So, 20 times negative 3 over 2 is negative 30. And then, 20 times negative 1 is negative 20. Nakakapagod. Then, i-add na natin. So, 15 minus 30 is negative 15. Then, 12 minus 20 is negative 8. So, si negative 8, ibaba na natin. So, si negative 15 at si negative 8, siya po yung ating remainder. Kanina, nag-divide tayo ng 2. So, i-divide din natin yung ating quotient sa 2. Yan. So, 10 divided by 2 is equals to 5. Negative 20 divided by 2 equals to negative 10. And 20 divided by 2 is equals to positive 10. So, hindi po kasama yung remainder. At para malaman natin yung degree ng ating quotient, so minus 2 lang po sa degree ng ating dividend. So, ang degree ng ating dividend ay 4, so minus 2, so we have 2. Ang power po ng ang degree po ng ating quotient ay 2. So, we have 5x squared minus 10x plus 10, remainder negative 15x minus 8. Yan. Or simply 5x squared minus 10x plus 10 minus 15x minus 8 over 2x squared plus 3x plus 2. Yan. So, ganun lang po kadaling mag-divide ng polynomial to trinomial using synthetic division. So, kapares lang din to ng binomial. Yun nga lang, magdadagdag lang tayo ng konti sa ating procedure. So, mag-multiply lang din at mag-a-add. So, sana meron kayo natutunan sa araw na ito. Thank you for watching! Don't
don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Until next time!